Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. So, muli itong yung lingkod, Brother Eric Villanueva. Sa programa pong ito, Bible, Expose the Truth. Tayo po ay muli ay tatalakay, mga kaibigan, mga kapatid. Ito po ay patungkol sa tinatawag po nating kaluluwa, soul, and the hell, or impyerno. Okay? Sa wikang Hebrew, ito'y tinatawag na Sheol, na sa Greek ay Hades or Hades. Ngayon, alamin natin bakit ba ito naging impyerno, no? Okay, at may tinatawag din po na Gehenna sa wikang Greek na tinatawag, kinuha yung konsepto doon po sa Valley of Hinnom. At ang tinatawag po na isa pa ay tinatawag po ito sa Biblia na Tartarus o kulungan ng mga anghel. So alamin natin yan, no? Ano yung connection ng kaluluwa dyan? Meron bang connection yung kaluluwa dyan? Unang-una, no, alamin po natin, ito bang kaluluwa ay bukod, no, o hiwalay sa katawan? Yan po ang magandang pag-usapan, no? So, dalawa pong parte yan. Bukod dyan ay yung tinatawag pong impyerno. At meron po akong mga video rito. 3 video na magkakaibang grupo at iba't ibang mga pastor po yata ito, no, sa iba't ibang mga sekta ng pananampalataya. So, bubuksan po natin ang kanila pong video at panonoorin po natin, no, bago tayo tumalakay ng maikli, no, at kung meron mga tanong, sige po, hasain natin at sagutin natin. Okay? Yan. Umpisa po na natin dito sa tinatawag po na, ang tawag po dito, church po ito, no, parang hindi ko maano kung anong church to, pero tingnan po natin, no, ang kanyang sasabihin dito. Makinig po tayo, no. So, meron po ba tayong ano dyan? Audio. Okay, wala. Ano inilarawan ni Jesus ang impyerno sa Biblia? Ito na. Ano ang impyerno para kay Jesus? Apoy na hindi namamatay. Kaya yung tao may katawan, which is the outer man. Pangalawa, merong soul, which is the inner man. Ang nagsisisi sa kasalanan, hindi yung katawan mo. Ang nagsisisi, yung kaluluwa mo. Kahit pudpurin mo ng pudpurin ang tuhod mo, kahit nasaktan mo yung katawan mo, ang katawan mo ay hindi yan dapat ang nagsisisi. Ang nagsisisi, dapat ang iyong kaluluwa. Kaya bakit hindi nauubos sa impyerno? Kasi ang nando sa impyerno, kaluluwa eh. Ang masakit, nakakaramdam, sa kasalanan, hindi yung... So dito may tinutukoy po siya na yung tao raw mayroong outer man at yung inner man. Ang ibig niya sabihin dito ay bukod, no? Bukod, magkaiba yung katawan at yung kaluluwa. Okay? So, ano daw yung impyerno? At inilarawan daw ito ni Kristo na apoy. Yung impyerno o apoy. So, yan po ang kanyang pagkakasabi. So, tuloy tayo. Ramdaman lahat, hindi nauubos. Kaya ang sabi ng Bible, habang buhay kang maghihirap, talagang torment. At hindi mo na talaga kayang tiisin. Pero wala kang magawa kasi nandun ka. Hindi ka naman naagnas, hindi ka naabo. Ang kaluluwa nananatili nakakaramdam. At araw-araw pinahihirapan ka dahil sa iyong kasalanan. In hell, there is an extreme torment, paghihirap. Ang impyerno ay inihanda para sa mga demonyo at para sa mga kampo niya. Tandaan mo, man is created in the image and likeness of God. Mahalaga ang tao sa Diyos. Mahal ng tao ang Diyos. Kaya lang ang tao hindi siya mahal. Ang tao na sumusuway ng tao. So meron siyang sinasabi rito na torment, no, doon daw sa impyerno, araw-araw pinahihirapan ka, no, at hindi namamatay daw ang wika, yung apoy, no. So meron pong tinutukoy siya na pahirap at ito yung kaluluwa daw, no, na pinahihirapan dito, no, yung kaluluwa sa tinatawag pong impyerno na tinutukoy niya.
Okay? So, meron pong kaluluwa doon na tinatawag na impyerno at naroon nagdudusa siya sa impyernong yon. So, yung malamang yung basihan po nila ng kanilang pag-aaral about po dito ay walang iba, no? Isa lang naman yan sa lumang tipan, ay sa bagong tipan, yung kanilang basihan. At ito nga po ay yung saysay na may halong talinhaga dito po sa Lucas chapter 16 verse 19 patuloy. So, tuloy po tayo, no? Sobrang hindi nagsisisi, kaya walang choice ang Diyos. Yung lugar na dapat para sa demonyo at kay Satanas lang, ay naging lugar pa rin ng mga taong makasalanan. Kaya na ikatlo, walang hanggang kaparusahan. Ang Kristiyanong totoo, may conviction kapag nagkakasala siya. Kasi the moment na makilala mo si Lord, dapat may conviction ka. Ano yung tama? Ano yung mali? Kapag nagkakasala ka, nagsisisi ka. Kapag namamali ka, bumabalik ka sa Kanya. Ganun ang ginagawa mo dahil anak ka na ng Diyos. Mangangalit ka rin eh. Ikaw nasa langit, sila nandun. Kamag-anak mo, kapatid mo. Sana lang wag magsalita sila na, hindi mo kasi ako pinagsabihan eh. Hindi mo kasi pinaliwanag sa akin eh. Hindi mo kasi ako binigyan ng panahon. Number 5, description ni Jesus Christ. Uod at apoy ay hindi namamatay. Sa impyerno, uod di namamatay. Pero may pangalawang interpretasyon yan. Dito, yung pwede mong literal, sabi mo, uod talaga, literal. Pero may pangalawang interpretasyon. Ang pangalawang interpretasyon, ang uod symbolizes your conscience. Parang uod na kumakain sa'yo na hindi ka matahimik araw at gabi. Sobra kang nakukonsensya sa lahat ng kasalanang pinaggagawa mo. Ay kaanim, puno ng kadiliman. Basta, lakas mo, parang puno ng kadiliman. Sabay-sabay, go! Hindi sila namamatay, pero sakitan sila ng sakitan. Lahat ng kasamaan, lahat ng pangit, lahat ng kasalanan, ginagawa pa rin nila doon sa loob. Kaya sabi, punong-puno ng kadiliman. Wala talaga. Kahit na may konsensya sila, na kinakausap sila, pero puro mali pa rin ang kanilang ginagawa. If there are Jews and Israelites, you need to understand that it's not because you are Jew, you are saved. You need to accept Jesus Christ and believe on Him as your Lord and Savior, or else this verse in Matthew chapter 8 verse 12 is for you. Hindi ka born again na religious lang. You need to really have an experience with the Lord Jesus Christ. Huwag mong gawing relihiyon ang pagiging born again. Ang pinakamabigat sa impyerno, wala ang Diyos sa impyerno. Wala si Jesus sa impyerno. Ang Diyos ay omnipresent sa lahat ng lugar. Si Jesus ay omnipresent din sa lahat ng lugar nandun. But, tandaan nyo, they decided na hindi magparamdam. Ano ibig sabihin ng hindi Okay, so meron siyang tinutukoy dito, no, na walang hanggang kaparusahan. So pumunta na siya sa ikatlo na tinatawag na walang hanggang kaparusahan. So merong una na tinutukoy, ang kaluluwa ay nandun daw po sa tinatawag niya na Hades. Then ito naman yung walang hanggang kaparusahan na yung mga uod daw ay hindi mga mamatay. Siguro ang tinutukoy niya rito yung Mateo 10:28 na tinatawag po na Gehenna, no, Gehenna sa wikang Greek. So dito yung kanyang pangangaral, kung makikita po natin, no, meron siyang sinasabi dito na para bagang nagkukwento siya na doon ay puro kasamaan, gumagawa ng kasamaan, no, dahil sa kadiliman, binanggit yung kadiliman. So nagkaroon siya ng kwento dito. Kumbaga sa kwento ay sa salitang mundo, kwentong barbero, no? Paano niyo naman nakita ron na puro kasamaan, gumagawa pa ng kasamaan yung mga nandun, no? At yung kanyang symbolical na uod, ayun din yung konsyensya. So, yun talaga ang totoo, yun yung symbolical po, hindi siya literal, no? Na uod talaga. Ngayon, kung mapapansin po natin, yung mga gantong aral, no? Yung mga gantong pananaw, yung pangangaral na ito, na
papaano ka makapagliligtas ng tao sa kanilang way ay walang iba kundi ito, no, manakot, no. Yung manakot ng kwentong barbero, no, may halong kwento na malayo sa katotohanan, no? So, nagkaroon siya ng maling interpretasyon sa bawat talata na kanyang binibitawan o ginagamit dito. Pero ipapaliwanag po natin 'yan, no? Yung kanyang mga sinasabi at ang kanyang interpretasyon sa kanilang mga aral. Pero tatlo po ito eh. So natapos po natin tong isa, no, nakita po natin kung paano gamitin tong hell, no? Na ano ba yung hell na ito, no? Na may tinutukoy daw na tatlo. Okay? So bago tayo pumunta sa ikalawa po nating video, okay, ay meron po tayo dito na na paliwanag about po muna tayo doon sa sa kaluluwa, na yung kaluluwa. So yung kaluluwa, may tinatawag po silang immortal soul. Okay? Yung immortal soul. So itong immortal soul, ang ibig sabihin, yung walang kamatayang kaluluwa, alamin po natin, ito ba'y biblical? Pag tinanong natin ng referensya ng Biblia, wala pong immortal soul. Okay? Wala pong tinutukoy na immortal soul. Ipapaliwanag din natin, okay, yung ano ba yung kaluluwang tinutukoy sa Biblia. At gayon din, ano ba yung Hades, yung Sheol na tinutukoy sa Biblia. Ipapaliwanag po natin lahat yan, no, sa napakagandang talakayan po natin na pag-aaral pong ito. Okay? So itong immortal soul na sinasabi, ito po ay galing sa pilosopiyang Grego. At ito'y mula sa kay Plato na kanyang taguri o pangalan. So, okay. Ito pong si Plato, no, about 427 to 347 BC, na ang isa sa pangunahing tagapagtaguyod ng ideya ng immortal soul. Doon lang pala lumabas yan, no, about 400 BC. Na? Okay, doon lang siya lumabas, no. Ito pong tinatawag no, yung idea ng immortal soul. Okay. Doon lang siya limitaw, natandaan po natin. Kasi sa mga Hudyo o sa lumang tipan, yung mga Hebrew, wala po silang binabanggit diyan kahit balibalik na rin niyo po ang pagbasa. Yung mga aral po diyan ng mga Hudyo, nagmula ang aral sa kanila, wala po kayong mababasa diyan sa lumang tipan, even doon, na tinatawag po na immortal soul. Yung salita ba yung idea ba na bukod o iba yung katawan sa kaluluwa. Wala pong ganung idea, no, or sabi natin na kahit man lang yung tinatawag na aral doon po sa sa lumang tipan o aral man o salita about po sa immortal soul. So hindi po nangaral ang mga ngaral ng Diyos diyan, even yung mga propeta ng Diyos ay wala pong pangangaral about po sa immortal soul. Na yung walang kamatayang kaluluwa. Kasi unang-una, kung ang kaluluwa walang kamatayan, sasala ka na sa sinasabi sa Bagong Tipan o ni Kristo na walang hanggang kamatayan. Tapos yung soul, walang kamatayan. Ang parusa, walang hanggang kamatayan. Nakuha niyo po ba? So, ang kaparusahan, yung hatol, kamatayan. Ikalawang kamatayan. Then, sasabihin natin na walang kamatayan ang soul o yung kaluluwa. Ibig sabihin, ulitin natin, sa lumang tipan, sa mga salita o aral ng mga propeta, ay wala pong aral sila about immortal soul
o yung ano, yung kaluluwa na walang kamatayan. At wala rin silang aral ng ang kaluluwa, no, sa pagkatao ay bukod doon o hiwalay sila, na para bagang yung kaluluwa mo pag namatay ka mapupunta sa tulad ng binanggit ng taong ito, no, na kung di sa langit, sa impyerno, no, yun yung kaluluwa na tinutukoy. Sa lumang tipa, ulitin natin, walang ganong aral. Walang aral na ganon, walang konsepto na ganon na pupunta sila sa impyerno, no, at sa langit. Walang ganong aral po, ano. So magandang pag-aaral to para malaman natin ano ba talaga yung aral dito at tinutukoy dito. Ulitin natin, no. Ito pong konsepto, no, yung idea about immortal soul ay nagmula lamang po ito kay Plato, isang Griegong pilosopo, no, about 427 to 347 BC. So doon lang siya nagsimula yung idea na ito. Okay? Ngayon, pagpasok ng mga Kristyanismo, sa unang siglo ng Kristyanismo, ang mga apostol, yan ay hindi nagturo ng immortal soul. Yan, kahit sa bagong tipan, no? Kahit sa bagong tipan, yung mga apostol, si Kristo, walang binanggit na immortal soul o binabanggit na immortal soul. Unang-una, tandaan natin, ang aral, sabi sa Roma 3, no? Puntahan po natin, no, bago tayo magpatuloy para meron po tayong idea sa ating pong pinag-aaralan at hindi basta-basta lang po ano na atin pong sinasabi na wala po tayong batayan. Okay? Ay, ayaw gumana. Nick! Sandali lang ha. Naku, sira na naman itong ating ano. Sandali lang po, wala sira na naman yung Bible natin. Ay, gumana yung Bible. Yan, yun na naman ang problema. Paano? Tapo muna yan. X, tapos. O yan. Anin? Yung? Ha? Tapo muna yan. Ito, ano nga ang kahigitan ng Hudyo o ano ang mapapakinabangan sa pagtutuli? Marami sa anumang paraan. Una sa lahat ay pinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Diyos. Ibig sabihin, no, itong mga Hudyo, sa kanila po pinagkatiwala yung mga aral ng Diyos. So, hindi tayo maniniwala sa mga nagsulputan, no, na mga pilosopong Greek o Griego, no, about po sa aral ng Diyos. So, ang magpagkakatiwalaan natin dito, walang iba, itong mga Hudyo o yung Israel o yung mga Hebrew na sinugo ng Panginoon, no, ng mga propeta. Okay? O, yan. So, dito, kung mapapansin natin, no, na gumamit tayo ng talata, kasi nga, no, uulitin natin, ang pagsisimula nitong sinasabi nila na immortal soul, wala pong binabanggit o inaral ang lumang tipan, even ng pagdating po, no, ng bagong tipan sa pamamagitan ni Kristo at ng mga apostol, ay wala rin po silang inaral na immortal soul. Okay? Wala po. At hindi sila nangaral na ang kaluluwa, no, at yung tao mismo, no, yung kanyang siya mismo ay magkaiba o magkahiwalay na tawag, presensya o ano man yan. Walang ganon aral si Kristo at ang mga apostol. Okay? So, tuloy tayo, no. Yon. Nung about 185, no, nung yung mga second siglo 254 to 300 AD, ito naman si Origen, no, na tinatawag isang impluwensya na church father, ay isa sa mga unang Kristiyano na nagpahayag ng ideya ng pre-existent at immortality ng kaluluwa, bagamat itinuturing na heretical
ang ilan sa kanyang turo. Yan, isa pa yan, no? Sila na mga, ibig sabihin, yung nagsimula rito si Plato at ito, ginawa na po nilang aral po ito. In-exercise na po nila ito, no? Yung immortal soul, no? Nung about 254 AD. So, dyan lang po nagsimula yan. Pero sa panahon nila Kristo at ng mga apostol, wala pong aral na ganyan, yung immortal soul. Kasi kung merong tinatawag na immortal soul, ay dapat binanggit na ni Kristo yan. Di ba ba? Dapat binanggit na ng mga apostol yan. Di po ba? So wala. Ngayon, aalamin natin mamaya, ano ba yung kaluluwang tinutukoy? Sino ba yon? Okay, yan, magandang tanong at uunawain po natin at aaral po natin yan, no? Yung mga ganyang sagot. So si Agustin of Hippo, about 354 to 430 AD, ay isa ring mahalagang tagapagtaguyod ng ideya ng immortal soul no, sa Kristyanismo na may impluwensya mula kay Plato. So ibig sabihin, hindi po ito mula sa mga apostol o kay Kristo, na hindi po ito mula sa kanila, kundi ito po ay mula doon sa nagpasimula ng aral na ito at walang iba kundi si Plato, no? Okay. Hindi ko tinutukoy dito na pinggan, no? Plato yung kanyang pangalan. Okay? So doon lang siya nagmula ang aral na ito. Yan. Diyan lang po siya nagmula yung aral na ito, no? Na kinuha na, no? Inadapt na po ng mga church father na tinutukoy at walang iba po dito. Siyempre pumasok na po rito yung Katolisismo, yung Katoliko, yung RCC na naging malaking impluwensya po ito ng mga relihiyon at nadamay dito yung mga tinatawag na mga born again, Pentecostal, no? Na mga makabago na dumating, Baptist at iba pa, no? Diyan po nagsimula yan, no? Diyan po nagmula po yan, no? Nadamay na lang yan sa impluwensya po ng pangangaral po ni Plato na nagsusunod-sunod. Okay? Okay. Nung lumaga na po ito, nung Middle Age, naging bahagi na ng opisyal na doktrina ng maraming simbahan, lalo na ng Roman Catholic Church, ang ideya ng immortal soul. Okay? Yan po yung binabanggit po natin, no? Okay? Na mga pinagmulan po, no? Kung saan nagmula po yung aral na yan. So, hindi po siya sa aral ng Hudyo. Hindi po siya aral o salta sa Old Testament ng mga propeta, even ng mga apostol at ni Kristo. Maliwanag po kung saan po nagmula yan, no? Okay? So, yung konsepto nila na ginagamit, no, itong mga ito, no, siyempre wala namang ibang talata yan kundi 16, 19 patuloy ng Lucas. So, kinuha nila yung idea doon, no, doon sila naghagilap kung paano magkaroon ng immortal soul. Ulitin natin, no, kung ang lahat ng tao may immortal soul, no, bakit merong parusa ng kamatayang walang hanggan? Bakit may kamatayan? Di ba? So, pumasok na dyan na pinarurusahan muna sila sa Hades, pagkatapos parusahan sa yung Hades, no, kung ano ba yung Hades na to, no? Okay? So marami tayong dapat sasagutin dito at ipapaliwanag dito, no, ng mga sabihin na po natin ng mga talata o aral. So okay, bago tayo magpatuloy, ano oras na ba? So, sagutin na lang muna natin, no? Ituloy po muna natin itong, yung ikalawang video po natin, no? At yung ikatlo, then, meron po, kahit abutin po tayo ng ilang part po rito, ilang part dito. Siguro, hindi po muna natin sasagutin yung mga sinabi ko na mga tanong, ano ba yung kaluluwa? Ano ba yung Hades, o Sheol? Ano ba yung Gehenna? Ano ba yung Tartaro? Yan, ano yan? Ano yung mga yan na tinatawag na hell? Okay? So ito pong bago po yan, no. Okay, bago po yan, tingnan po muna natin, no. Itong tinatawag naman na na kung saan nagmula naman itong salitang hell. So syempre, may salitang Greek, iba-iba po yan yung Sheol, Gehenna,
Tartarus, iba-iba yan. Kaya lang, i-translate nila sa wikang hell. Pinag-isa na nila. Ginawa na po nilang hell po ito, yung salitang ito, no? Okay, siguro yung kahulugan ng hell, yung may apoy. Okay, apoy. Pero ito bang tatlong ito na tinutukoy, siyempre, pinag-isa nila, ginawa nilang hell kasi nga may apoy ayon po sa kanila. So itong salita pong ito, no? Okay? Ay hindi original ng Biblia, no? Wala po 'yan, no? Yung hell, per se hell, no? Kundi nanggaling sa pagsasali ng iba't ibang salitang Hebrew at Grego sa English, narito ang kasaysayan nun. Yan. Ang original na salita sa Biblia, sa Lumang Tipan, Sheol. Yan po yung mga yung tinatawag po na ngayon, no, na tinatawag po natin, binabanggit natin na Sheol o Hades. Yan. Okay. Limitaw ang salitang hell, no, sa Old English, no, 700 to 1000 AD. Ang salitang hell ay nagmula sa Old English hell o helle na nangangahulugang nakatagong lugar o daigdig ng mga patay. Daigdig ng mga patay. Ginamit sa mga salin ng Biblia, yan. Okay, ano yung mga salin yan? Si Wycliffe, Bible, no, ginamit na po yan. No? I-translate nila yung salitang Hades, Hades, Sheol, ano pa, Gehenna, Tartarus, yan, ginawa na po nilang impyerno o hell, no, sa isang salita. Okay. So itong ulitin natin yung Hades, Gehenna, no? Okay, ito po yung magkakaibang salita at kahulugan. Yan na, magkakaiba pong salita yung mga yan. Hades, Sheol na tinatawag, Gehenna, no, at yung Tartarus, magkakaiba pong salita, magkakaibang kahulugan din yan. Pero ginawa nila, pinag-isa na lang po nila yan, no, ginawa nilang hell, at makikita po natin yan sa mga salin ng English ng Bible, no. Lahat po ng salin yan, nandiyan po yan ng salitang English ng Biblia o Bible. So yan, no, binigyan ko lang kayo ng maikling saysay, no, history about po, no, doon sa pinagmulan po ng mga salitang yan. Okay. So ngayon, sa ating pagpapatuloy, siguro tuloy na po natin ito naman pong isa, no, bago natin aralan at himayin po itong mga aral po nila. Okay, sasagutin po natin yan, no. Abuti man tayo ng ilang araw po ng pagpapatuloy. Kahit anong hingi ng tawad mo. Dito na po tayo sa isa, no. Ito naman po ay si CJ David, no, pastor na nagpapakilala, no, na CJ David, no. Okay, at ito'y pare-para sila ng aral about po dito, no. Pare-para sila ng aral about po sa Hades, about sa kaluluwa. Okay, ang laking impluwensya talaga to, no, na nangyan nagawa, na lalo na pagkalaganap ng Kristyanismo, na nagsimula po ito at ang pinakauna at pinakamalaking impluwensya na nagpalaganap nito na ipinanako sa tao ay ito pong RCC o Roman Catholic Church, no, na ito naman, no, sa mga age o church age o father, no, ay kumuha naman ng ideya doon kay Plato, no, about 400 BC. So doon po 'yon sa isang Greek, no, Griego na filosofiya. Doon po sila kumuha ng idea na yan. So, sa Biblia, wala po siya. Tandaan natin na hindi po aral ng Lumang Tipan, hindi aral ng Bagong Tipan. So, tuloy tayo. Dito naman tayo kay CJ. Gaano nga ba kalupit ang impyerno at bakit hindi ka dapat mapunta dito? Kung naniniwala ka sa sinasabi ng Biblia 100%, dapat paniwalaan mo rin ang impyerno. Tatandaan mo, kapatid, na kapag ikaw ay namatay, dalawa lang ang pwedeng kahantungan ng kaluluwa mo. It's either langit or impyerno. Wala kang karapatan na mamili kung saan mo gustong mapunta. Kung gusto mo mapunta ng langit o ng impyerno. Ang magpapasya nito ay ang Diyos lamang. At depende po ang pasya ng Diyos according sa mga naging desisyon natin dito sa lupa. Kung nanampalataya ka ba sa Panginoon o hindi. 4 na bagay na binabanggit ng Biblia patungkol sa impyerno. Una ay ang mga uod. Sabi po ng Mark chapter 9 verse 47 through 48, at kung ang mata mo ang dahilan ng iyong pagkakasala, dukutin mo. Mas mabuti pang isa lang ang mata mo, pero kabilang ka sa kaharian ng Diyos.
So dito pare-para sa aral nila, pag namatay ang tao, dalawa lang pupunta nila, either impyerno or langit. Okay, yun ang kanilang tinutukoy, no? Na ito daw impyerno, gaan daw katotoo. Kasi nga, inaral daw ito no, nasa Biblia. Inaral daw sa Biblia. Sa dalawa ang mata mo, pero itatapon ka naman sa impyerno. Verse 48, ang mga uod doon ay hindi namamatay at ang apoy ay hindi rin namamatay. Sa Book of Isaiah, malinaw na sinasabi na ang mga uod na ito ay kakainin ang katawan ng tao. Yes, meron pong tinatawag na katawang pang-impyerno. Ito po ay nakadisenyo lamang para sa mga taong mapupunta ng impyerno. Ang mga uod po sa impyerno ay hindi namamatay. Nakadisenyo lamang sila para pahirapan at kainin ang mga tao na napunta sa impyerno. Pangalawa ay ang eternal fire. Ito po yung pinakasikat na parusa patungkol sa impyerno. Basahin po natin yung sinasabi ng Bible sa Matthew chapter 25 verse 41. Pagkatapos, sasabihin ko naman sa mga tao sa aking kaliwa, lumayo kayo sa akin, kayong mga isinumpa ng Diyos. Doon kayo sa walang katapusang apoy na inihanda para sa Diyos. So meron siyang sinasabi rito na disenyo na para bagang nag-conclude na siya na hindi naman aral, meron daw nakadesenyong katawan para sa impyerno. Malupit to, no? Na sarili niyang aral talaga to, no? Itong mga taong to eh. Meron daw disenyo ng katawan na ginawa, ginawa na para sa impyerno. Okay, yan na po ang problema ng mga taong ito na nag-conclude na ng mga salita ng mga aral na ganito at may tinutukoy na uod na hindi namamatay, na isa namang symbolical lang po ito. Na hindi po siya bilang literal. So tuloy tayo. Pablo at sa kanyang mga kampon. Nakakalungkot ng isipin na sinabi dito na ang impyerno ay nakadesenyo para sa mga demonyo lamang. Ngunit sinabi ng Panginoon sa mga tao sa kanyang kaliwa, meaning to say mga taong hindi ligtas o mga taong hindi makakapunta ng langit, ay ipapatapon sa impyerno kasama ng mga demonyo. Kumbaga parang pinapasabi ng Panginoon na dito nababagay ang mga taong hindi sumampalataya sa Kanya. Ibig sabihin po ng eternal fire ay walang katapusang apoy. Kung walang katapusan ng apoy, nangangahulugan lang na wala din katapusan ng impyerno. Ang impyerno po ay isang lugar na may pasukan pero walang labasan. Ibig sabihin, the moment na napunta ka sa impyerno ay hindi ka na So may binanggit siya rito na disenyo at itatapon po sa impyerno kasama ng mga demonyo. Siguro ang binabanggit niya rito ay yung Apocalypse 20, no? Okay. No? Pero sisiyasatin natin 'yan, pag-aaralan po natin 'yan, yung mga ganyang salita nila, no? At wala po tayong palalampasin at patatakasin po sa mga gantong idea or aral. maaaring makalabas at dito ka na mananatili habang buhay. Naranasan mo na bang mapasok, kapatid? Sobrang sakit at sobrang hapdi. Paano pa kaya kung buong katawan mo ang nasusunog? Hindi ka nasusunog ng isang araw, kundi nasusunog ka ng panghabang buhay. Ganun po ito kahirap. Pangatlong parusa sa impyerno ay ang mga nagngangalit ng ngipin. Basahin po natin sinasabi ng Matthew chapter 13 verse 42. Itatapon sila sa nagliliyab na apoy at dooy iiyak sila at magngangalit ang kanilang ngipin. So ngayon, tingnan natin, parang naranasan niya na yung impyerno no? Na naranasan mo na bang mapasok? No? Mas matindi pa raw yung sakit na maranasan mo ron, no? Kasi nga merong konsepto dito, merong idea rito na ginawang katawan para doon sa impyerno. Okay, so dito yung mga aral na ganito, kumbaga sa ito yung mga mga lusaw na or mga sinaunang aral to, na naranasan mo lamang mapaso, di ba? Yun yung mga pananakot diyan matindi pa ang maranasan mo. So parang ang dating mas naunawaan niya na parang nangyari na sa kanya to. Na para bagang ganun ang dating, na itong impyerno ay wala ka ng takas dito, walang hanggang ka na dito. So alamin natin yan, ano ba yung walang hanggan na yan, at tinutukoy dyan, patungkol dyan. So marami tayong sasagutin, masalimuot na pag-aaral at mga katanungan at sagot, iisa-isahin po natin lahat yan. Bibigyan natin ng katugunan yan. Yung eksaktong katugunan, doon po sa sinasabi ng Biblia o aral ng Biblia. So dito, okay, ako naman ay tulad din nila,
no, na nagbibigay ng aral at tulad din ng mga kaibigan natin na meron ding mga ganitong aral, so malaya din silang makapangaral ng ganitong aral. Ang ibig ko sabihin, lahat tayo merong kalayaang mangaral. No? Depende na lang yan, no, sa ipinangangaral ng tao, at handa po tayong tumanggap ng saway, makinig ng saway ng sino man. At dapat handa rin silang tumanggap ng saway at makinig ng saway, no, ng aral na saway. Isabihin, aralan lang o katuwiran ng kumbaga. So malaya ang lahat. So meron tayong mga kaibigan patungkol dyan na nangangaral ng patungkol dyan, ay wala tayong problema dyan. So nangangaral sila, nasa kanila po yun. Ako naman ay nangangaral, ito po inabot ng aking paniniwala at pananampalataya, no, na sa ating pong pagsisiyasat, no, pagtsatsaga, pagsasalisik ng mga salita ng Panginoon, pag-aaral, ay noong una ay naniniwala po ako sa mga aral na ganito. Totoo po yan eh. No? Noong una, nung tayo mga bago pa lang, even nung tayo nag-aaral na ng salita ng Diyos, nagbabasa, naniniwala po tayo sa idea na yan. No? Pero sa ating pong pagsasalisik, inisip ko yung isang tanong eh. No? Pag binasa ko at yung epekto ng mga salita ay ginawa kong literal na para bagang ito'y mangyayari, walang hanggang apoy, kaparusahan, no? Walang hanggang uod o anuman, tinding hirap, lahat, no? So inisip ko, no, ang tao nabubuhay siya ng around siguro matanda na yung 80, no, 90 to 120, matanda na eh, no? So, ibig yung mga bata, mga kabataan, mga tao na nabubuhay ng maikling panahon, tapos nagkasala sila ng pagnanakaw, pangungupit, or pagsisinungaling. Halimbawa lang hindi makakapasok na sa kaharian ng Diyos. So ang Diyos nila, pag tinignan ko, tinanong ko sa sarili ko, Panginoon, ikaw ba talaga yan, no, na nagsasabi na ang Diyos ay pag-ibig? No? No? Ikaw ba talaga yan? Kasi nilikha mo ang tao sa maikling panahon na sila magkakasala sa pamamagitan ng pagnanakaw, sa pamamagitan ng pagsinungaling. After that, nang nabuhay sila ng 70, 80, ay papatayin mo sila, parurusahan mo sila ng matinding parusa na walang hanggang apoy. At higit sa lahat, walang hanggang na parusa. Inisip ko, totoo ba, Lord, yung aral ng mga ito? Totoo ba yung mga idea ng aral nila patungkol dyan? Kinakapos lang ako ng unawa kasi nga hindi pa ako nakapagsuri ng gusto about dito. Kasi aral ko dati yan eh. Aral ko talaga dati yan. Sa simpleng tanong, Diyos pag-ibig. Ayaw niya mapahamak ang tao. Pero pag nagkasala sa ng pagsinungaling, pangungupit, walang hanggang kamatayan, parusa na apoy, walang hanggan. No? At nabuhay na siya ng 100 taon. Parahin natin 1,000 taon. Nabuhay na siya ng gano'n. Then, walang hanggang parusahan siya ng matinding apoy. Ano yun, di ba? Matindi yun. Kaya siniyasat kong maigi, ano ba yung walang hanggan na tinutukoy sa Biblia? Ano ba yung walang kamatayan na nakaluluwa? Walang ibang nilalang sa mundo, no, na umiiral na walang kamatayan liban sa Diyos na walang kamatayan. Ayan, wala po eh. So, siyempre kasama ang mga bubuhayin, no. So, tinignan ko, sa ganung pagkakasala, pag ikaw nga, nung tarantado ako dati, nung loko-loko ako eh. Diba? Pag kami sa mga kabataan, nang Google Pay, nangingikil, no? Pag yung mga sinasaktan namin, yung pinagtitiripan namin, pagka yun lumuhod na, nagdugo na yung mga mukha, puro dugo na, nakukonsensya ako eh. No? Tumatakbo ko, sinasabi sa mga kaibigan ko, na ba't ginawa natin to?
No? Hindi kaya ng konsensya ko. Inisip ko, nung ako sa mundo, tao ako, meron akong habag. Meron akong habag eh. Tapos, itong Diyos na nagpapakilala na siya ang pinagmulan ng pag-ibig at habag, matitiis ba ng Diyos yon na ang tao, no, nagkasala lang ng pagsisinungaling, pagnanakaw, parurusahan niya na simisigan ng walang hanggang kapahamakan ng at apoy? Sasabihin ng iba, hindi, biblical yan eh. Or, baka nagkakamali kayo sa pagbasa ng Biblia at pag-aaral. Yan lang ang tanong dyan eh. Dalawa lang, biblical or baka nagkakamali kayo doon sa pagpapakahulugan ng salita o aral ng Biblia. Yan lang po yan, dalawa lang yan eh. Maaring tama, maaring mali. Pero, doon lang sa pagiging pagkatao, sa usapang pagkatao lang, inalimbawa ko sarili ko. Kung ako nahabag, at tulad ng napapanood ko, may mga nagnanakaw, ginugulpi, nagmamakawa, umiiyak, duguan, ayaw ko na, hindi na ako ulit. Anong pakiramdam ninyo, mga anak ng Diyos? Yan, yung mga anak ng Diyos, tanongin natin, itong 3 pastor na to, anong pakiramdam ninyo? CJ, Kael, ito pang isang pastor, anong pakiramdam ninyo? Kapag nakakita kayo ng mga taong ganon, nasyasyahan ba kayo? Naiibigan ba ninyo yung ganong tanawin? Okay? Naiibigan nyo ba yung mga nakakulong sa bilangguan, yung mga nagugutom? Yung mga may karamdaman, naiibigan nyo po ba yon? Yung ganong kalagayan nila. Paano pa kaya yung walang hanggang apoy, walang hanggang kaparusahan? Sige nga, tingnan po natin yung inyong kaisipan. Kung hindi nyo naiibigan bilang mga Kristiyano, gaano pa kaya ang Diyos? Kung ikaw, pag sinabi mo, sasabihin mo, tama na yan, kawawa na yung tao. Bibigyan pa nga ng tinapay yan, ng pagkain di ba? Maawa ka eh. Paano mo parurusahan yun nang walang hanggang kamatayan at apoy? Ikaw na tao, nahabag ka. Di ba? Tapos parurusahan mo na walang, dahil nabasa mo lang yung salitang walang hanggan, nabasa mo lang yung apoy, nag-conclude na ang tao doon sa aral na hindi naman aral ng Diyos, wala sa Biblia, at ito'y nagmula lang sa mga pilosopiyang mga Greek at hindi mula sa aral ng mga Hudyo o ng mga propeta. Yan ang nagiging problema ng mga ngaral ngayon. Kaya ako, sa biyaya ng Panginoon, nagsuri ako, nagtanong ako at nanood ako, nasa maraming pagkakataon, hinanap ko, bagamat meron akong kaisipan, nandun na, paanong gagawin ng Diyos yun? So, siniyasat ko mga ngaral. Diyan nga yung mga magagaling na mga sa debate na nung unang panahon, na mga nakipagdebate, mga champion of debates, mga ngaral. Tinignan ko yung aral nila at wala akong nakitang liwanag, kumbaga. Kumbaga, pahapyaw lang. Hindi talaga sa solido na aral patungkol dito, yung hinahanap ko. Nasaan ba ang kaluluwa? Ano ba paliwanag sa ganito, sa Lucas? Hindi nila masagot, ng direktahan. Wala silang sagot, kundi ang sagot nila ganito. Saka na lang yan mamamatay, pupunta sa impyerno, pagka sa paghukom. Okay, ganun ang mga tanong sagot ng iba eh. Di ba? Sa Lucas, hindi nila madirekta. Yung iba naman, di may direkta. Diyan ka agad dyan. Parurusahan ka agad dyan. Para bagang napakadali sabihin eh. Kasi tayo, nung tayo naging Kristiyano, nakapagbasa ng Biblia, parang ang dali nating ipangaral at sabihin, bagamat kapos tayo sa karunungan at kaalaman, walang tiyaga sa pag-aaral, hindi pa nakakapagsiyasat ng gusto, ay parang ang dali sabihin, impyerno ka. Ganyan ka. So, ikaw naman, igagawin mong pangangaral na pananakot. Sa halip na ipangaral mo, na ang kaligtasan ay si Kristo, huwag mo ipangaral ng impyerno, matakot kayo, para maligtas kayo. Di ba? So, itong mga to, pinangangaral niyan, bilang babala. Wala problema sa bilang babala sa pangangaral. Pero, ang problema, yung ipinangangaral nyo ba na bilang babala ay sumasang-ayon sa mga propeta, sa mga apostol at kay Kristo? Yan ang tanong eh. Yan po ang tanong. So, tatalakayin natin at sasagutin natin yan. Lahat ng yan. So, nagbigay lang po tayo ng konting salita about sa pag-ibig, habag ng Diyos, na parang bagang, nagtanong ba kayo sa sarili nyo? Ikaw nga, nahahabag ka eh.
Gusto mo bang parusahan ng gulpi at walang hanggang gulpi ang mga yan? Na nagmamakawat, umiiyak na sa'yo? Ganun ba? Ganun ba kayo bilang mga anak ng Diyos? Sige, magsasagot kayo. Mga pastor na mga anak ng Diyos. Kayo ba'y ganun? Hindi, nahabag ako eh. So, ang tanong, kung nahabag ka, hindi, bakit nahabag ka, anong gagawin mo? O, tigilan mo na yan. Naawa, pakainin mo. Sabi ni Kristo, ganun eh, pakainin mo eh. Mga nagugutom, mga kaaway eh. So, bakit mo ginawa? Hindi, nahabag ako eh. So, kaninong galing ang habag? Sino ang source ng habag, ng pag-ibig? Tanungin ko kayo. Di ba ang Diyos? Kung ikaw nahabag, umiibig, gaano pa kaya ang Diyos na hindi mahabag? At hindi umiibig? So, ito sulitin natin. Alamin natin ano ba talaga itong soul o kaluluwa, no, na walang kamatayan at itong impyerno na binabanggit. Lahat yan, lilinawin natin at sasagutin po natin lahat yan. Ibig sabihin po nitong magngangalit ang kanilang ngipin, yung tinatawag na gnashing of teeth, kiskisa ng mga ipin. Sobrang hindi maganda sa pakiramdam yung magkaroon ka ng pangingilo. Imagine mo na lang na nagkikiskisa ng mga ipin mo. Sobrang sakit po nito mga kapatid at sobrang sakit din po sa ulo. At hindi rin po maganda sa pakiramdam. Ganito ang ginagawa ng mga taong nasa impyerno. Nagkikiskisa ng kanilang mga ipin, nagngangalit ang kanilang mga ngipin, gnashing of teeth. And lastly, ito pong tinatawag na day and night. Sinabi po ng Revelation chapter 14 verse 11, ang usok ng apoy na magpapahirap sa kanila ay papailin lang magpakailanman. Araw-gabi ay wala silang pahinga at sa kanilang paghihirap dahil sinamba nila ang halimaw at ang imahin nito at nagpatatak ng pangalan nito. Actually mga kapatid, wala naman po talagang day and night o araw at gabi sa impyerno. Ibig sabihin lang po dito ng araw at gabi ay walang pahinga, walang humpay, walang katapusang parusa na mararanasan sa impyerno. Habang buhay pong maghihirap. Kumbaga parang nagsasawa ka na sa hirap na nararanasan pero ito ay walang humpay. Hindi isang buwan, hindi isang taon, hindi 10 taon, kundi habang buhay na paghihirap sa impyerno. Kasabay niya, nandyan na rin po yung pagsisisi ng walang katapusan. Pagsisisi panghabang buhay. Kaya naman sa lahat po na So dito, nagkaroon naman siya ng idea, no? Sabi niya, araw at gabi na pahirapan, no? Yung konteksto sa, sinabi ko sa inyo kanina sa Apocalypse 20. Then, wala naman daw talagang literal na araw at gabi. So, walang literal na araw at gabi. Paano nagkaroon ng walang hanggan kung walang araw at gabi? Di ba? Anong bilang ng araw mo? Anong bilang ng araw mo kung walang araw at walang gabi, walang buwan? So, yan ba'y tinutukoy na literal o tinutukoy na symbolical? Tanda po natin, no, itong Apocalypse, no, pinag-aaralan na napakarami. Pero hindi nila naunawaan, no, almost no, ng salita po diyan ay symbolical, spiritual. Hindi po literal, no? Meron ma siguro konti, pero hindi siya ginawa bilang symbolical o spiritual na kalagayan. No? So, yan tulad niya, no? Kung wala naman palang araw at gabi, paano mo bibilangin ng araw at gabi? Ang araw-araw. Sabi mo, araw-araw, tapos wala naman palang araw at gabi. Ang ibig daw sabihin ay walang hanggan. No? So, nag-conclude na siya na walang hanggan. Pero yan, no? Meron siyang pinupunto dyan, no? Sino yung pinarusahan dyan? Sagutin po natin yan lahat, no? So, itong mga to, puno lang ng, ng mga, tulad ko rin to dati, na yung aral nila, parehas kami ng mga aral na to, nagpo-conclude na, ganito yan, ganyan yan. Pero hindi po, ang pag-aaral kasi, para pag nabasa mo na rito, no, hindi ka hindi mo, tawag doon, hindi mo binigyan ng halaga o pansin, yung ibang mga konteksto, hindi ka nagsimula yung source, no, ng salita, hindi mo inalam. So dito, hindi natin inalam, tulad ng mga poster na to, no, hindi nila inalam kung ano yung source talaga na sinasabi nila. Ano ba yung kaluluwa? Una, dapat alamin po muna natin yan. Ano ba yung hell? Yung pinag-isang hell na sinasabi lang Hades, no? Yung tinatawag nilang Gehenna, tinatawag nilang Tartarus, na pinag-isa nilang salitang hell. So dapat pinupunto po natin, no, yung alamin po natin, no, yung source po nito, saan nanggaling to, tulad ng ginawa po na natin kanina. Paano ba nagsimula ang aral na to? Saan nagsimula? Kanino nagsimula? Ibig sabihin, nasagot na po natin kay Plato at kinuha na po ito ng mga church
father nung unang panahon, about 200 to 300 AD, na inadapt nila yung aral ni Plato, na limitaw yung aral na ito ay about 300 to 400 BC. Na diyan po limitaw po yan, na hindi na po tapos na po roon yung pagsulat ng tanak o kautusan o ng kasulatan. Tapos na, no? Bago limitaw yung idea na yan na sinulat. Tandaan natin, ha. Sabi ko sa inyo, tingnan muna natin yung source nito. Kung natapos na ito, sinulat na ito bilang Gregong philosophy ni Plato, Gregong filosofiya na si Plato, about 400 BC. So tapos na yung kasulatan. Yung tinatawag na tanak, yung kasulatan. Tapos na yun, bago po limitaw ang aral na ito. Ibig sabihin, kahit tanungin mo ang mga Hudyo ngayon, ang Israel, wala silang aral na ganito. No? Wala silang aral na ganito. Kaya nga, sinuri ko, inilisisa ko, saan ba nagmula itong aral na ito? Hindi, binasa ko ang Biblia, wala namang ganitong aral. Ang pala, isa lang po itong idea o filosofiyang aral na tinatawag na si Plato. Doon lang nagsimula siya. Inadapt na po ito, no, lalo na ng mga RCC o Roman Catholic Church. Na tinatawag nila na mga sinaunang church father na tinatawag po nila about 200 AD o 300 AD. Yan. So tuloy tayo. Kakapakinig ngayon, mabuti na kailangan maintindihan natin ito para ngayon pa lang sa lupa, manumbalik na po tayo sa Panginoon, manampalataya sa Kanya. Nang sa gayon ay hindi na po tayo ipatapon ng Diyos sa impyerno. Kung naniniwala ka kapatid na kailangan itong marinig ng ibang tao para ma-warningan, malaking tulong po ang pag-share mo ng video na ito nang sa gayon mapanood ito ng mga Facebook friends mo, mga kakilala mo, para sila po ay manampalataya sa ating Panginoon. Also, paki-like and follow na rin po ang Facebook page ko na ito nang sa gayon po ay ma-update ka sa mga susunod nating videos and topics. Sa mga naghahanap po pala ng Christian Church dahil wala po kayong simbahan na naa-attendan, kung kayo po Okay, so tuloy tayo, no? Tapos na po itong si CJ. Dito naman tayo kay Kael, no? Okay, kay Kael naman po tayo. Pakinggan naman po natin siya. Wala pang nag-judgment day, paanong nasa impyerno na? Wala pang tao sa impyerno, mababaliwala ang judgment day. Kung meron nang nasa impyerno, lahat tayo sabay-sabay i-judge. Yung namatay nung unang panahon at yung kahuli-hulihang mamamatay, sabay-sabay lang na i-judge. Sa ngayon, wala pang tao sa impyerno at langit. Kapag hindi pa po talaga natin nauunawa ng sinasabi ng Biblia patungkol sa impyerno at sa langit, So may unang tanong siya eh. Ito, pag nagsalita to ng aral, meron siyang tanong na binabasa. No? Wala pa raw judgment day, paano na nagkaroon ng kaluluwa sa impyerno o sa langit o ano pa man. Wala pa namang judgment day, sabi niya. So paano nagkaroon doon? So ipapaliwanag niya, no, sa kanyang video patungkol dito. Panoorin po natin. Pakinggan. ay hindi talaga natin malalaman yan. At pwedeng ganito lang ang maging kaisipan natin. Ipapaalala ko lang po, merong dalawang uri ng judgment na mangyayari. Ang judgment seat of Christ at ang white throne judgment. Ang judgment seat of Christ ay yan po ay para lamang sa mga believer. At yung white throne judgment ay lahat yan ay para sa unbeliever. Now, mag-focus muna tayo sa word na hell. Hindi lang po kasi isa ang ibig sabihin ng hell. Hindi pag sinabing hell, ayun na yung dagat-dagatang apoy. In the New Testament, sa Greek word, merong iba-ibang kahulugan ang hell. Merong Hades, merong Gehenna, at merong Tartarus. Pero sa English word, lahat yan ay ginamit lang as hell. Pero yung tatlong yan ay magkakaiba ng pinapatungkulan. Unahin natin ang Hades. Ang Hades, madalas ikinukumpara sa word na Sheol. Yon, yan binabanggit natin kanina, no? Yung Hades, yung Gehenna, at yung Tartarus, no? So, yan po yung binabanggit natin kanina, na pinag-isa po nilang salitang hell. So, yan, dito na tayo magkakaroon ng pagkakaiba-iba, no? Patungkol sa aral na ito, na ipapaliwanag po natin. Sa Old Testament. At yan ay ginagamit sa mga taong namatay na. Dahil nung hindi pa bumababa ang Panginoong Jesucristo para kunin ang paradise papuntang langit at ang lugar ng mga pumanaw na ay naahati ng Great Gulf Fix na ang mga nasa hell ay hindi makakaparoon sa paradise at ang mga nasa paradise ay hindi rin naman makakaparoon sa hell. At yan ay mababasa sa Luke chapter 16 verse 26. Pero dahil hindi nakasama doon
ang paradise dahil inakyat na ng Panginoong Jesucristo sa langit. Pag sinabing hell ngayon, yan ay lugar ng mga unbeliever at marami na pong tao ngayon sa lugar ng Hades. Isa na po dyan, yung rich man na ginamit sa chapter 16 ng Luke, verse 23. Yung word na hell po dyan, pag So may binabanggit siya rito na para bagay yung Hades, no, sa Lucas, na may pinatawag din ng paradise, kinuha na raw ng Diyos yan eh. Inakyat na raw yan. No? Pag tinignan po natin, no, para bagang napakahirap naman ng Diyos mo, di ba? No? Tulad ng binabanggit po dyan, no, sa Lucas, no, isang aral o salita na may kahalong talinhaga, no? Na para bagang pinagsama po dito yung dalawang dako, no, na ang Diyos ay makapangyarihan, bili mo ang dami niya nilikha, therefore yung dakong yon magkasama pa, no? Kung yan ay literal magkasama eh, no? So sabi niya naman kinuha na raw yung paradise na tinutukoy daw yun na paradise. Yan, magandang pag-aralan din to, no? At sasagutin din natin yan, yung about po sa talinghagang ito, sa 16 na ng Lucas. Kung ano ba yung tinutukoy dito, no? Yung sinisimbolo ng mga salita dito. Okay? Tingnan po natin, no? Kasi kung ito yung literal, no? Biri mo, mag-uusap pa sila. Na? Parang wala ka ng habag nun eh, yung Diyos. Bakit? Biri mo, ikaw na naligtas, therefore, makikita mo yung mga kamag-anak mo, naghihirap sa impyerno. Impyerno daw eh, no? Oy, anong ginagawa mo diyan? Hindi, ligtas ako eh. Ikaw, anong ginagawa mo yan? Buti nga sa iyo, di ba? Ano ba tong tinutukoy talaga dito na para bagang ginawang literal, no? Yung aral po na ito, no, na para bagang nag-uusap, nagkakarinigan, no? Na ang Diyos, no, limikha siya na maliit na espasyo para sa mga kaluluwang tinutukoy nila na pwede namang gawin ng Diyos na ihiwalay yun, di ba? Eh bakit magkasama kung yun yung literal talagang nangyayari o pangyayari, bakit magkasama? Di ba? Yan ang nagiging problema sa atin ngayon, no? Ngayon, sa pag-aaral, yung mga isa lang naman ang salin yan eh, kaya lang iba-iba yung yung pagpapaliwanag. Na? Yan ang nagiging problema. Nagkakaroon po ng contradiction ang bawat talata kasi nga yung pag-deliver ng mga talata pinagsasabong, pinag-iiba at wala ang layo sa paliwanag. No? Nagkakaroon ng ng maling pananaw, no, maling aral na pag ganun po ang nangyari. So alamin din po natin yan. So tuloy po tayo. tinignan nyo sa Greek word, ay Hades ang ginamit. At marami na pong tao dyan na nauuhaw pero hindi makainom, nasasaktan pero wala nang magko-comfort sa kanila. At yan lamang ay patikim papuntang lake of fire. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. At yung hell po na ginamit dyan ay Hades sa Greek word. At yan ay itatapon o ibubulid doon sa dagat-dagatang apoy. So patikim lang daw 'yan no? Patikim lang ng Diyos. No, malupit talaga yung Diyos ni Kael eh. Na? Itong si Kael na pastor, malupit eh yung Diyos niya. Biro mo pinahirapan na sa Hades. Hades daw kaparusahan daw 'yun eh. Tapos patikim lang daw 'yun, may mas matindi pa. Na? Yan ang ang lupit ng Diyos ni Kael eh, walang habag eh. Biro mo nagkasala na ng pagsisinungaling, ng pagnanakaw, tapos parurusahan mo na sa nang walang hanggang kapahamakan, kaparusahan. Ikaw nga makakita ka lang ng gutom eh. O may mga nagnakaw lang pag ginawa ng masama. Diba? Halos mamatay, gulpin mo, halos mamatay, naawa ka na eh. Diba? Inaawa mo, pagbibigyan mo, pakainin yan. Diba? Ikaw nahabag ka, yung mga anak ng Diyos eh. Diyos pa kaya? So, yan ang naging problema. Ano po? So, tuloy tayo. White throne judgment. Kaya't ang hell ngayon ay waiting area na lang ng mga unbelievers. At pag dumating na ang white throne judgment ng ating Diyos, ay itatapon o ibubulid na sila sa dagat-dagatang apoy. Pero doon pa lang sa Hades ay nararanasan na nila ang torment. Kaya't marami ng tao ngayon sa hell pag ang kahulugan ay ang Hades. Sunod naman ay yung Gehenna or Valley of Hinnom. At ang ibig sabihin po niyan
ay ang everlasting punishment o tumutukoy doon sa lake of fire. Dahil kung titingnan natin, yung salitang Hades ay pansamantala lamang po yan sa mga unbeliever. Hindi pa yan yung final destination nila dahil ibubulid pa sila doon sa lake of fire. Kaya't hindi pa natin ito matatawag na everlasting punishment. Ang everlasting punishment ay doon sa lake of fire. Dahil habang buhay na ang mga unbeliever doon, napaparusahan. At yung word na hell doon sa Matthew chapter 5 verse 29, ang ibig sabihin po niyan ay Gein na. At yung isa ay yung Tartarus. For if God spared not the angels that sinned, but cast them down to hell and delivered them into chains of darkness to be reserved unto judgment. At yung hell na ginamit dyan sa Greek word ay Tartarus. At yan ay para doon sa mga nagkasalang anghel. At yan po ang mga kahulugan yan. Kaya ngayon pa lang kaibigan, marami ng tao sa hell kung ang gagamitin mo ay yung Hades. Marami ng umiiyak, tumatangis, nagugutom, nauuhaw, pero wala na silang pag-asa sa lugar na yon. Kaya doon sa topic natin noong mga nakaraang araw, paano mo pa ipapanalangin ang isang tao na siya ay nandoon na sa Hades? Wala nang kaligtasan doon, kaibigan, kapatid. Pag ikaw ay walang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo at dumating ang takdang araw mo, diretso ka na sa Hades. Pero kung ikaw ay may pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, So yan, sa Hades daw, wala na raw kaligtasan doon, no, pag nasa Hades na. No? So mayroon siyang, natawa ako, no, sa kanyang binanggit na, okay, yung about po dito na, kung itong, ito daw na Hades, ano, ang sabi niya, ang sabi niya po, no, ulit pero natin. wala na silang pag-asa sa lugar na yon. Kaya doon sa topic natin noong mga nakaraang araw, paano mo pa ipapanalangin ang isang tao na siya ay nandoon na sa Hades? Wala nang kaligtasan doon, kaibigan, kapatid. Pag ikaw ay walang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo at dumating ang takdang araw mo, parusahan. At yung word na hell doon sa Matthew chapter 5 verse 29, ang ibig sabihin po niyan ay Gein na. At yung isa ay yung Tartarus. For if God spared not the angels that sinned, but cast them down to hell and delivered them into chains of darkness to be reserved unto judgment. At yung hell na ginamit dyan sa Greek word ay Tartarus. At yan ay para doon sa mga nagkasalang anghel. At yan po ang mga kahulugan yan. Kaya ngayon pa lang, kaibigan, marami ng tao sa hell kung ang gagamitin mo ay yung Hades. Marami ng umiiyak, tumatangis, nagugutom, nauuhaw, pero wala na silang pag-asa sa lugar na yon. Kaya doon sa topic natin noong mga nakaraang araw, paano mo pa ipapanalangin? Yan, na. Marami raw tao sa hell kung ang gagamitin ay yung salitang Hades. So, saan naman nakasulat na maraming tao sa hell o sa Hades? Kasi ginawa nilang literal tong yung Lucas. So, kung ginawa nung literal ng Lucas, sinabi ba dyan sa Lucas na maraming tao na doon sa sa Hades, sa Hades? Sige nga. Tapos nagko-conclude na kayo, no? Dahil nga ang hirap paliwanag nito, sa kanila. Nag-conclude na ngayon na marami ng tao, no, sa Hades. Ngayon wala naman silang nababasa na marami ng tao doon sa Hades. Ang gamit nila Lucas. Ang tao lang doon, kung literal lang gagamitin natin, si ano pa lang, yung mayaman. Mayaman ang pinanggit doon, hindi sinabi doon na maraming tao. Kaya nga natawa ako sa mga ganitong konsepto or idea, na saan pinakukuha yung aral nito. No? Yan ang nagiging problema ngayon, no? So ngayon, tingnan po natin, ito naman po ay aabutin po tayo ng hanggang kahit part 4 kung maano po natin to, no? So shout out muna tayo yon kay Pastor Anthony Gomez, no? Yan si Pastor Anthony, magkaisa po kami diyan sa maraming bagay at aral, pero dito malamang magkaiba po kami. Pero sabi ko nga sila Pastor Alexander, magkaiba man kami niyan patungkol dito ay hindi naman po tayo ganon, katindi na para bagang oy mali kayo, hindi.
yan ang inabot nyo. Therefore, tuloy nyo kung gusto nyo. Ako naman, sinuri kong maigi, no? Ano ba tong pinag-aralan ko, no? Na walang makasagot nung una pa. At yung sagot, pare-parehas lang. Hindi ko makita yung solidong sagot eh. Ano ba to? Paano ba nangyari to? No? So, sa pag-aaral, syempre, ginamit natin dito yung mahalaga. Unang-una, ang sentro ng pag-aaral na ito, yung Diyos. At yung Diyos na ito, meron siyang habag, meron siyang pag-ibig. Yan, no? So, yan po yung naging sentro ng aking ng aking pag-aaral, no? Inalam ko, ito bang Diyos ay pag-ibig o habag talaga? Kasi kung pag-ibig at habag yan, dapat meron siyang habag at pag-ibig. Kung papaanong ang tao o mga anak ng Diyos, kapag nakikitang may masamang nangyayari sa tao, naaawa siya, nahabag siya, ayaw niyang mangyari yun, gusto niyang iligtas. Gaano pa kaya yung Diyos na tinatawag nating Ama, na Diyos ng kahabagan at Diyos ng pag-ibig. So ito yung naging sentro ko ng aking pagsusurit, pag-aaral, no, na patuloy na pag-aaral. Bago ko po inilabas ito, no? Yan. So, shout out din tayo kay Alpogs Milagroso Dionisio. Sayang oras mo kay Dudes Arriesgado. Sayang na oras ko. Sino bang hindi naman po kami hindi po debate kay about kay Dudes ha. Hindi po ito about kay Dudes. Si Dudes po ninyo iyak ng iyak. Andun po puro po siya chop na mga video or edited video. Shout out Sister Dolores Fabros. Mali. Ang uod sa impyerno literal hindi namamatay. Ang uod dito na kumakain sa bangkay namamatay. Ang uod sa hell hindi namamatay. Yon. Gumamit po siya ng talata na uod sa hell hindi namamatay. Shout out brother, yan si Rasha Vista, ang ating moderator ng bayan. Shout out dito na muna Sister Amy, sabi niya. Yan. Okay, shout out Marlon Gonzales. Eric, heto ang tutukan ninyo dahil duda-duda. Amerikanong si Triumph, papaunang pagkakataon ng kasaysayan. Focus kayo sa aral kay Kristo, no? Hindi kay Plato na isang philosopher. O tumututok nga tayo, kaya nga ito nga, inaaral po natin para maliwanagan ka, Marlon Gonzales, na itong aral mo saan nagmula. O alam mo na pala kay kay Plato, isang philosopher, di ba? Yan. Shout out Sister Amy Alfonso. Shout out Jane Adventurado. Shout out Ray Siriaco. Siguro dito maraming magagalit sa akin dito Kasi unang-una, maraming ko kontra. Bakit? Kasi halos lahat ng samahan, halos lahat, ay ang aral nila ganito. Yung kaluluwa, hiwalay na pagkatao sa iyo, bukod na kalagayan, mapupunta sa hell, sa Hades, then ibabato sa Higehena. Halos lahat pare-parehas, walang hanggang kaparusahan, walang hanggang apoy. Yan, halos lahat ganyan po ang aral. Halos lahat yan. Halos lahat po yan. Sister Amy Alfonso, iba ka talaga, Eric, may itutuwid ka na naman. Sister Amy. Tayo naman, Sister Amy, kahit yung ibang mga nangangaral, may tinutuwid din yan Sa palagay nila, tinutuwid tayo. Ganon din sila. Tinutuwid din nila tayo sa pangangaral. Pero tayo naman ay nangangaral lang, bilang pagtutuwid, tama ka, Sister Amy, bilang pagtutuwid sa mga aral. So, hindi lang tayo basta bumabasa, kundi tinutukoy natin, tulad ng Biblia, Sister Amy. Ang Biblia, ang aral ng mga ng aral sa Biblia, ito po, nangaral po dito, yung mga Hudyo, yung mga propeta, Hebreo 1 at 2. Sila yung nagsalita, buhat sa Diyos. So hindi po yung mga Greek philosopher na nagkaroon ng konsepto o idea about po doon sa
tawag dito sa immortal soul. Na? Tapos yung soul na immortal, mamamatay din pala kasi merong kamatayan sa hell. No, sabi kasi doon, sila ang kaparusahan nila kamatayan. O paano naging immortal yun? May kamatayan. Ha? Yan, aalamin po natin lahat yan. So yan, shout out Seren, brother Seren. Ha? Walang pasok, bro. Yan. No? Shout out Servant Vlogs is watching. Shout out Amador, Carbantes Tatoy. Eric Villanueva. Dito sa lupa, ang taong convicted na dakip sa aktong krimen, siya'y ipapasok sa kulungan habang hinihintay ang saktong verdict or perusal. Ganyan din ang sinasabi ng dalawang pastor na pangalawa, Richman Lazarus. Pagdilat ng mata ng Richman, naramdaman na niya na agad torment apoy. Kaya kukunin mo ang doktrina. So ipapaliwanag po natin. Yun, shout out si Pastor Alexander Santos, ang ating kaibigan. Na tulad nila Pastor Gomez, dito siguro magkaiba kami rito. Pero ganun pa man, nag-aaral na lang tayo at nirespeto pa rin natin. Nirespeto natin yung kanilang aral about dito. No, gayon din pag nangaral sila ng ganyan, wala rin tayong kasi aral nila yan wala tayong magagawa. Pero lahat naman merong kalayaan na mangaral. Lahat ay merong kalayaan at tawag dito, meron siyang diwa ng pangangaral at kaloob ng Diyos sa pangangaral. Okay? Ng mga salita ng Panginoon na inaakala niya kung meron na siya. So shout out again Pastor Alexander Santos, no? Isa pong pastor at debatista, no? So tuloy tayo. So ito yung mga tanong Una, no? Okay. About hell, no? Ano ba yung tinutukoy na Hades? Ano ba yung Hades? So itong Hades, no, na tinutukoy din naman ni Pedro doon sa 2:27 ng Gawa, no, na sinasabi na hindi na si Kristo na hindi pinabayaan na ang kanyang kaluluwa ang wika, no? Ay may basa po tayo ng talata, no? Saan ba 'to? Okay. Anday lang po Bible. Asan ang Bible natin? Paano to, Nick? Ayaw. Ayaw na naman gumana. Hindi na tayo nakapagbukas ng Bible natin. Okay, ilan na? Saan? Nandiyan na? Yan pala Yan. So, okay. Basahin po natin, no? Dito po sa Acts, no? 2. Puntahan po natin ng 27, chapter 2, verse 27. Sapagkat hindi mo iiwan ang kaluluwa ko sa Hades, nititiisin man na ang iyong banal ay makakita ng kabulukan, no? Because thou wilt not leave my soul in hell. Yan po yung salin sa kanya, hell, no? Neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption, no? Yan. So yan. Kay malinaw po ito, no, mga kaibigan, no. So itong salitang gaya na sinabi po natin, nag-umpisa lang po ito, no, ng mga Old English, no, ng about 1000 AD. Lumabas po ang hell at ginawa nila yung Hades, yung Gehenna, Tartarus, ginawa nilang isang salita, no. Ito yung tinutukoy na hell o impyerno. Kaya nga lumabas dito, no, kung papasin natin, because thou will not leave my soul in hell. So kung hell po ito na merong apoy, yung Hades, lalabas po dito, no, yung kaluluwa ni Kristo, kung ito po, no, ay totoo, no, kaluluwa niya nandun po sa hell o sa apoy. At ang hell daw ay parusa. So
Saan naman sa Biblia na itong hell, na itong si Kristo ay nasa Hades o nasa parusa ng apoy? 'Di ba? Yan po ang naging yan po ang isa sa mga at binanggit po yan sa wikang Hebrew. Ito pong salin po rito na 227 sa salin ng Hebrew, ito po ay tinatawag po na Sheol. Sheol. Yan. Ibig sabihin ng Sheol ay dako ng patay or tinatawag din na libingan or hukay. So, pag patay ka, nandun ka sa dako ng patay. No? Yung katawan mo nandun sa Hades o sa hukay na tinatawag na kamatayan. Yan po yung sinisimbolo ng Hades. Okay? So, hindi po siya, pag namatay ka, lahat ng tao, even sa lumang tipan, sila Job, ang daming talata, sila David, ay bumababa, na sinasabi nila na ako'y bababa sa Sheol. Kung itong Sheol o Hades ay tumutukoy sa impyerno na merong apoy, na pagkamatay nila Job ng mga propeta nila David noon, ay pupunta sila, bababa sila, even ni Jacob, na sila'y mananaog sa Hades, sa Sheol, pagka ito'y tumutukoy sa hell, ibig sabihin yung mga matuwid, pupunta talaga sa Hades o sa Sheol o hell na tinatawag. Ibig sabihin sa impyerno o apoy. So dito pa lang, sa lumang tipan, ibig sabihin, sa pag-aaral, kahit yung mga salita at aral ng mga Hudyo na nagsimula ang aral, wala akong tinutukoy na ganitong aral na yung Hades o Sheol sa wikang Hebrew ay apoy. Walang ganon ang aral ng lumang tipan, mga kaibigan. Kahit saliksikin po natin yan, hukayin po natin, ang lumang tipan, wala pong inaaral dyan na itong Sheol ay apoy. Napupuntahan ng mga tao, nila Jacob, nila Job, nila David, ay apoy o hell or Sheol, Hades na Sheol na hell na tinatawag. Wala pong ganyan sa lumang tipan o aral nila. Wala po. Ulitin po natin, ito ang naging problema, yung kahulugan, yung kahulugan, hindi lang ng salita ay tumutukoy even sa mga sa Biblia, ito po ay tinutukoy po na dako po ng patay or tinatawag na libingan o hukay. Yan po yung Sheol na bababaan ng mga buhay at doon sila ang wika tungo sa kamatayan, sa Sheol. Yun ang bababaan ng lahat, ng mga buhay. Okay? Yan po yung yung ating pong yan po ang sinasabi ng Biblia. Even po lalo na dito po sa lumang tipan, Wala pong hindi po magkaiba yung sinabi ni Kristo na Sheol, na Hades, na sa wikang Hebrew ay Sheol. Hindi po magkaiba yan sa aral ng mga Hudyo, ng Israel at ng mga lumang tipan, ng mga propeta. Isa lang po yan, Kasi nga itong si Kristo, 3 araw, 3 gabi, nahandun po siya sa Sheol or Hades o sa kamatayan. Namatay po siya Natulog po siya. Yun, handun po yung kanyang kaluluwa, handun po sa Hades. Alamin natin kung ano yung kaluluwa. Sabi rito, hindi mo pababayaan, na iwan, ang kanyang kaluluwa sa Hades, ni makakita man ng kabulukan yung kanyang katawan, neither will thou suffer thine Holy One to see corruption. Ibig sabihin, merong pagkakorrupt, merong kabulukan. May mangyayaring kabulukan kapag nandun ka sa Hades. Meron pong kabulukan dyan. Yan po ang Hades. So, alamin natin itong Gehenna. Yan, yung Gehenna. O, Tartarus muna tayo. Itong Tartarus, ayon po dito sa sulat po ni Pedro, puntahan po natin. Ito po ay tinutukoy na kulungan po, So, kulungan po siya ng mga anghel na mga nagkasala. Maganda, puntahan na lang po natin dito sa ating Biblia. Basahin po natin dito po sa
Nawala tayo. Yan. Puntahan ko na lang siguro dito sa ano. Type na lang tayo ulit. Sa second. Sabi dito, ano? For if God spared not to the angels that sinned, but cast them down to hell. So, ginamit ulit yung salitang hell, no? Ito po yung Gehenna, no? And delivered them into chains of darkness. Okay. Ano ba yan? To be reserved unto judgment. So, sila po ay inireserba, no? Yan, inilaan sa paghuhukom. Ito po ang tinatawag po na sa wikang Greek na Gehenna. Yan. Yan po ang tinutukoy po yan na Gehenna. So alamin po natin, no? Okay. Ito pong Gehenna, no? Ang kinuha po nito even sa Matthew 10:28, no? Na tinutukoy po doon. Puntahan natin, no? Ito pala yung Tartarus na tinutukoy, no? So, sa Tartarus po muna pala tayo, no? So, ito po yung Tartarus, ano, na tinutukoy na kulungan ng mga anghel. At sila inilaan, no, doon sa judgment, no? O paghuhukom. No? So, itong paglalarawan ay napakaikli, no? Wala namang tinutukoy dito na matinding apoy, lumalagablab, kundi ito'y tinutukoy lang po na kulungan, no? Kadiliman, no? Kumbaga, yan lang po ang tinutukoy dyan, no? So, yan po yung Tartarus na ilalaan po sila sa araw ng paghuhukom, yung judgment day, no? Yung pagparito ng Panginoon. Ilalaan po sila dyan, no? Alamin din natin yan, paano ba sila ilalaan, saan sila ilalaan, no? Yan. So, tuloy tayo, no? Ngayon, alamin naman po natin, no? So, madali lang po tayo dyan, no? Sa tinatawag po na Tartarus. Alamin naman po natin, no? Dito po sa, ano? Na tinatawag naman po na Gehenna. Puntahan po natin, no? Ito, no? So, sabi dito, basahin po natin, no? And fear not them which kill the body. No? So, wag daw katakutan yung ano, pumapatay ng katawan. But are not able to kill the soul. But rather, fear him which is able to destroy both soul and body in hell. Yan ang tinutukoy naman po na Gehenna, no? Yan naman po tinutukoy na Gehenna. So, ano ba yung Gehenna, no? Na sinalin din po sa wikang English na hell. Ibig sabihin, no, huwag daw katakutan yung pumapatay sa body. Tandaan natin, no, si Kristo, no, hindi kinauwian ng ano yung kanyang katawan ng pagkabulok. Okay. Kundi yung pumapatay daw ang wika ng kaluluwa. Na both po yan, no, na makakadestroy o makapupuksa sa body, no, at dito po sa soul. At dito nga po ito sa Gehenna o sa hell. No, yan. So, isa lang po sa mga talata yan na papaliwanag po natin ang kahulugan, no, sa mga susunod na pagkakataon. Yan, bitinin ko muna po kayo. Bitinin ko po muna kayo sa ating pong pagpapaliwanag tungkol dito. No, kasi gusto ko po itong bigyan ng ano ng maayos at malalim na pag-aaral. Ano ba yung mga tinutukoy na ito na una napaliwanag na po natin, no? Pero dugtungan pa rin natin itong Hades o itong Sheol, no?
sa mga talata, no, na ating pong ibibigay sa inyo, even po itong Gehenna, no? Alamin natin po ang kahulugan po nito at anong ibig sabihin nito, no, na at anong parusa po ito, no, na dadanasin po ng tao. At anong soul po ito, anong kaluluwa, anong body ito? Ano ba yung kaluluwa? Ito ba'y bukod o hiwalay, no, na katauhan bukod sa iyong katawan? No? Ano ba yan? Paliliwanag po natin yan, no? Sa susunod na pagkakataon. Ano ba itong kaluluwa na tinutukoy sa lumang tipan, even dito din, no, sa bagong tipan? Yan. At ako'y lubos na naniniwala na tiyak na makakakuha kayo ng mga aral dito na mapupulot po ninyo na maaaring magamit at umaasa Panginoon na magbibigay ng kaligayahan, no, sapat na kaligayahan at aral, no, na ating pong maipapaliwanag po ito, yung kahulugan po nito ng mga binanggit po natin. Lahat po yan, no, hanggang pumunta na po tayo doon sa Apokalipsis. Siyasatin natin, ano ba yung connection po nito ng mga pinag-aaralan po natin sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan at sa huling sulat, no, sa Biblia na binabasa po natin na sinulat ni Juan dito po sa Apokalipsis. Yan. So hanggang dyan lang po at ituloy po natin, no, lahat po yan, maging yung mga tanong at mga video na po ito ay sasagutin po natin lahat yan, yung kanilang aral patungkol po dito. Bagamat nagpahapiyaw na po tayo ng konting mga sagot, ay itutuloy po natin yan sapagkat maikli lang po ang ating oras at magtutulugan na po tayo at tayo po yung magpapahinga dahil may pasok pa bukas. Salamat po, galos po sa lahat, no? Mga kapatid, mga ka-debaters, no? Mga kaibigan sa ating pong pag-aaral, no, na tinatalakay pong ito. So, okay. Kung meron mang mga pagbati sa inyong lahat, ay pagpalain po kayong lahat ng Panginoon, no? Mga kaibigan, mga kapatid. Diyalas po, mga kapatid.